Pagka ganyang malog, ano papalitan dyan? Wheel bearing. Wheel bearing. Fuck! Pag dito naman, pag sa gilid, rack and pinion, sure. Hindi rack in, hindi terrat in. Malog talaga yung ano, buong kaluluwa. What is up, Potseros? What's up sa inyo mga patatas? Babalik tayo guys sa ating panibagong video. Para sa mga di updated dyan, binubuo po natin si Cashman, ang ating project car ngayon, on a budget of 50,000 pesos. So bilhin natin yung kotse for 60,000. Papatindigin natin siya and ipapa-roadworthy natin siya sa loob ng 50,000 pesos. Medyo mahirap kasi pagdating sa paint talaga yung pinakamahal. Pero hanap tayo ng pinakamurang paint na pwede na para kay Cashman. Quick recap lang kung ano namang nagawa natin kay Cashman. Pinayos natin yung kanyang preno na naninikit kapag naka-on na siya. So, hindi ko ata nasabi sa last vlog pero ang labor na binigay ko kay 90s Garage is 500 pesos lang. Kasi ni-adjust lang naman yung preno boys, no? Inatras lang ng onte. So, binayad ko doon 500 pesos lang. Tapos sa carburetor naman, pinatono natin, pinatino, pinalinis na rin and all. Ang labor natin doon is 1,500 pesos. So, nakakatukin na tayo. Meron pa tayong 48,000 pesos para ipagawa kay Cashman, no? So, next natin gagawin ngayon is yung kanya namang pang ilalim, no? Yung mga kalampag, langit-ngit, papagawa natin ngayong araw. Panoorin nyo kung ano mangyari ngayon. Let's go! Napanood yung last vlog, pinatono natin to sa carb. Nakakapanibago kasi kinombo to ng maayos na preno tsaka maayos na carburetor. So ang gaan niya na talaga. Kamusta takbo, Drin? Sarap, smoothly. Smoothly? Smoothly na. Very smooth. Ganda! Nakikita ko na future ni Cashman. Ngayon naman gagawin natin, i-address naman natin yung mga kalampag, mga bowling alley, yung mga taong nagsusuntukan sa ilalim. May riot kasi ngayon dito sa ilalim eh. So pupunta tayo ng Banawe kay JR Go. Siya naman ang pagdadala natin kasi specialty niya talaga. Sana lang may abutan pa tayo doon. Dahil time check ngayon, pa 4 o'clock na. Habulin natin, no? Tsang gaan, tol, pucha. Hindi napigil, matino na manakbo. Sana tumipid. Okay, so abangan nyo mamaya kung ano yung mga ipapagawa natin dito kay Cashman pagdating natin sa Banawe. Total pala na ginastos natin sa pagtono ng carburetor 1,500. Siningil sa atin ni Sir Ricky. Para sa 1,500, tol, murang-mura yung boy. Isipin mo, isang legendary carburetor master ang hahawak sa amin. Tsang gaan, tol, no? Oh, second gear to pipigayin ko. Oh. Paano? Na-discover na namin nasan yung sumisipol. Pakita mo yung sumisipol dyan. Ito pre. Maalog talaga. Maalog tuloy, no? Kung makikita nyo guys, so may papasok na hangin galing sa labas. Yung paling sumisipol. Kaya pag bumibilis, kala mo naka-turbo, no? Hangin pala. Dumaan kami sa Lubak sa may C5 ba yun? Katipunan area. Ngayon sobrang lubak doon. Ngayon nakakatakot siya gamitin kasi parang kakalas yung gulong eh. Parang matatanggal yung So unahin muna namin yung pang ilalim. Tapos next ng pang ilalim is itong salamin. Paparisil natin. Alog ba talaga? Dito mo yung pre, no? Kita mo naman yun. Kago. Diba? Oo nga, no? Fuck. Susunod natin gagawin dyan is bibili tayo ng mga headlight, mga corner light, mga grill. Bumpers papakabit na lang natin. Makina okay na no? Na PMS na. Ito pa pala. Headliner, papapalitan din natin. Yung mga sidings, papalitan natin lahat. Isa-isahin natin sa mga susunod na mga kabanata para kay Cashman. Pero, ang twist dyan, tol, paano natin mapagkakasya sa 50,000 pesos? Sipin mo, matinong kotse ka na sa 100,000, 110,000. Pagkakasyahin natin lahat yan. Nakakaano pa lang tayo? 2,000 pa lang, may 48 pa tayo. 48k pa. Ngayon, dito sa pang-ilalim, di ko alam kung magkano. Pero abangan nyo mamaya boys kung magkano. Sana abutan pa natin. 4 o'clock na. Sana pag-servisyon pa rin tayo ni JR Go. Update ko kayo mamaya pag nandun na tayo. Let's go. Guys, tignan nyo kung gaano kalamig aircon nito. Ayun sisimula na mag-moist, sir. Lamig din ng aircon Dito tayo nagpapagawa ngayon sa Jmar Auto Parts. Si Boss JR Go. JR Go. Easy Garage. So siya kakalikot ng pangilalim natin. Boss Jmar, ano sa tingin mo yung mga nagkakalampagan sa baba? Unang-unang nakikita ko ito, lumulubo na parang suso. Shock mount. Tapos pangalawa, manual steering. Rack and pinion busing. Patay. Fuck. Yan Fuck. Pag manual, rack and pinion busing is yun.
matik yan. Babaklasin muna yung mga gulong, tapos magkakalaman tayo anong mga sira nito. Pag ganyang maalog, ano papalitan dyan? Wheel bearing. Wheel bearing. Fuck! Pag dito naman, Pag sa gilid, rack and pinion, sure. Hindi, rack in, hindi, teratin. O Borgen, pag ganun. Ball joint, tsaka Rack in. rock and fuck. Ito kasi wheel hub, oh. Maalog talaga yung ano, buong kaluluwa. Guys, may panibagong eksena dito na putol, oh. Ito, palitan natin ito ng boots kasi What na? wala naman tunog pag lumili ko, no? Wala naman. Okay, boots lang yan. Kasi napabayaan din, no? Okay. Mahigpit ba ito nung tinanggal mo, itong wheel hub bearing? Malambot? Medyo kapit. Medyo yung talagang higpit natin. Tsaka parang higpit natin. Okay. Kasi hindi na lang pinarasa eh. Ganoon lang, oh. Maluwag lang to. Palitan mo lang to. Maluwag lang to. Alam ko. Wala namang ugong, oh. Kasi nung inalog ko kanina, maalog eh. Pero try natin, palitan natin to, tapos ibalik natin. Diba pag tayo nga, tinutubuan pa yan eh. Oo. May alog siya ng konti, oh. Pero pag nahigpitan to, baka mawala. Aba, maluwag lang. Baka maluwag lang kanina. Palitan mo to, marami tayong ganyan dito. Yun, oh. May nagpapaingay na GTR dito. Nalagyan ng bagong boots. Kasi kita nyo punit na, no? Ito original may titil. Lalaki, boss. Ha? Lalaki yan. Paano mo masasabing sira ang shock mount, boss? Lumulobo siya. Anong nangyayari? Umaalog yan? Oo, yung bearing. Pero Okay. ito, tanggalin na natin to. Nilagyan nila ng ganito eh. Pampatigas yan, ha? Alisin to? Patigas, lalong matigas. Tigas na ito, parang gulong ata to eh. Chicharon to, boss eh. Ha? Chicharon. Chicharon? Kabila. Ang tigas eh. Inano nila para hindi siya Bottom. Oo, pero hindi naman siya nagbubuton eh. Baka nagbubottom kaya nilagyan yan. Hindi, malalaman mo kasi dito, pumapalo yan dito. Dapat yan malinis kung nagbubuton to. Hindi eh. Dapat ito sumasaga dito pag nagbubuto. Wala eh, walang bakat eh. Ang ilalagay natin is bump stop. Bump stop? Puto, ano yun? Yung ba yung kulay blue? Ah, Yan okay. yung original. Ano yun? Parang ano yun ah? Dildo Parang yun ah. mamun. Parang tinapay yan eh. Okay boys, inabot namin ng gabi. Time check, 7 na. 6 pala, no? Pa 6 o'clock. So bukas na lang kami gagawa ng review kung anong pinagbago kay Cashman. Gabi na rin boys, palubat na rin kami lahat. At nakatambay lang kami rito. Gagawa namin ng review bukas kung anong pinagbago sa takbo ni Cashman. Okay? Let's go! The next day. Okay boys, di ko na actually na-share sa inyo. Inabot na rin kami ng gabi kay JR Go. Yung main nasira talaga sa kanya is yung mga studs niya kasi natatanggal yung stud. Naputol yung stud sa sobrang kapal na nung kalawang, naputol yung stud. And nakailang beses naputol yun. So inabot kami ng gabi. Pero anyway, ito yung mga ginawa kay Cashman. Pakita ko sa inyo boys. So nagpalit tayo ng shock mount, panibagong shock mount. Kasi itong shock mount na to, naglalaro na siya. Dapat wala siyang play. I mean may play siya. Pero hindi dapat sobra. So makikita nyo medyo makintab na siya kasi pinalitan yan. Tapos yung kumalala nyo yung rack and pinion, umaalog siya no. So kuha tayo ng mga natin dito. Basahan. Try natin kung basahan pero plastic na kuha. Basahan tapos tingin natin kung umaalog pa siya. Ayan. Ayan, hindi na siya umaalog boys. So ni-repair din yung rack and pinion niyan. Tapos ayun, pinalitan yung dalawang shock mount. Steering boots, inayos na rin yung steering boots. Ayun, makikita nyo yung mga steering boots. Ayan, hindi ko mapapakita pero ayan, steering boots. Ito yung boys, ayan yung boots na to. Ayan, ito yan. Yung steering boots, inayos na rin. Pinalitan ng panibagong steering boots. Next gagawin natin dito para kay Cashman is ilo-long ride na natin siya, no? Para makita na natin kung roadworthy na ba siya. Kasi kung maalala nyo boys, sa makina, okay na yung takbo niya. Sa pangilalim, okay na rin yung pangilalim niya. Tapos, kailangan din natin siya i-long ride para makita natin if may lalabas pa ba na sira or if titirik pa ba siya. Never kasi pa namin ito na long ride si Cashman dahil nga kakakuha pa lang natin sa kanya. Ito, isa pa tong concern natin, yung sa may salamin. Kailangan din natin ipaayos yung salamin. Ano lang pala boys, no? Quick tutorial kung paano nyo malalaman na patay ng isang shocks ng isang 90s car. Ayan, doonan nyo. Ayan, kapag medyo bouncy na siya, ay medyo papatay na yan o patay na talaga yung shocks, no? Pero ito kasi coil sleeve, so medyo matalbog talaga siya. Ganun talaga yung coil sleeve, no? Kasi cheap version yon ng coil overs. Pero ayun, no?
So far, goods na goods naman to si Cashman. Hindi naman siya tumitirik ever until nung naayos na yung kanyang pangilalim, yung kanyang preno. And tignan nyo boys, makinis pa yung ano na ito. Ilawan natin. Ayan. Ayun o. Hindi pa siya nagsasludge eh, no? Kaya medyo tahimik tong makina na to. So, siguro after natin siya i-long ride, kung wala man maging sira or something, ipapahilamusan na natin siya para matindigan na natin, no? Bumili na rin pala ako dito, boys, ng kanyang mga upuan, no? So, pakita ko pala yung upuan dito. Actually, hindi ko pa napakita. Pero kung maalala nyo kasi yung upuan nito, boys, medyo ano na siya, medyo lukot eh. So, ayan, bumili ako ng Levin seats para sa kanya. Tsaka, ito pa, ito. Dalawang side ng binili ko. Bumili na rin ako ng corner lights, boys, kasi medyo dusty na yung kanyang corner lights. Pakita ko sa inyo. Malaki talaga natitindig nitong corner lights na to, boys. Kasi kung mapapansin nyo, ayun, no? Medyo hindi siya na makintab eh, no? Kung isipin mo nilagay ko ito dyan, putsang kintab nito. Tapos bibili rin ako ng headlights para sa kanya. Mga corner lights, bibili na ako corner lights. Tapos ano pa ba gagawin natin dito? Papalitan natin yung upuan ng Levin. Kasi yung upuan na ito ni Cashman, tagilid, no? Tsaka ayun, no? May makikita nyo, may punit doon. Ayoko naman ng ganyang kotse, no? So, bumili tayo ng Levin seats para sa kanya. Kuha natin pala dito is, I think, nasa 1.5. Tapos, kuha natin sa Levin seats is parang mga 5K ata yan. Tapos, ang panggawa natin ng pang-ilalim pala, boys, nakalimutan ko i-share sa inyo. Paayos natin ng pang-ilalim is 3,500 pesos. So, ang total na nagastos na natin para kay Cashman is, naka 500 tayo para sa preno, plus 1.5 para sa carburetor, plus 3.5 para sa pangilalim, plus 5,000 para sa Levin seats, plus 1.5 para sa corner lights. Ay, naka 12K na tayo, minus 50K. Meron pa tayong 38,000 pesos para patindigin si Cashman. Medyo steep na yun, boys, ha. Medyo malapit na maubos yung budget natin dito. So, kailangan natin magtipid-tipid ng konti. Actually, yung upuan naman yan, boys, hindi ko naman siya actually kailangan. Pero, naisip ko kasi, ang pangit kasi, boys, ayun, makikita nyo. Punit kasi, ayun, punit, tapos iba kulay. Medyo ayoko ng ganyang itsura eh. Pinag-iisipan ko kung kailangan ba talaga natin yan. Kapag naubos na yung pera natin, baka isalya natin yung upuan na yun. Tapos, coveran na lang natin tong upuan na to ng color black or ng white para mas mag-single color. Pero, safety net lang. Baka lang kailangan na natin yung Levin seat, kaya binili ko yan. Tapos, ano pa ba? Ayun, yung ceiling pa pala. Kung maalala nyo yung ceiling na to, boy, sobrang dumi. Parang panahon pa ng ano to, Kastila. Ayun, sobrang dumi talaga, boy. So, papayas din natin yan. Malaki lang naman nagagastosin natin talaga dito, boys, is yung pintura, no? So, siguro kila 90s garage ko rin siya ipapapaint para mahilamusan na to. Tapos pala, boys, abangan nyo kapag binenta ko na to si Cashman. Kasi again, boys, hindi ko naman to pang-ari na kotse. Binubuo ko lang to para sa mga gustong makasubaybay kung paano ako magbuo, kung ano yung mga ginagawa ko kapag bumibili ako ng isang 90s car, or kapag hindi kayo aware kung ano yung mga una yung dapat gawin, ano yung mga una yung dapat ipaayos. Kaya ako binili to si Cashman, boys. Hindi natin to siyang pang-aari. Binili natin siya, boys, para content material natin dito sa YouTube channel natin. Okay? So, abangan nyo kapag binenta ko to kasi malamang sa malamang kung magkano ko to nakuha, ganun ko lang rin siya ibebenta, no? So, nakuha nyo siya ng maayos na yung preno, nakuha nyo siya ng bagong hilamos na, nakuha nyo na siya ng, kumbaga ayos na, lahat ng gagamitin mo na lang. So, abangan nyo kapag binenta ko to, boys, kasi after ko siguro siya mapapaint, bebenta na natin siya, no? Kasi wala na akong parking dito. So, abangan nyo next vlog kasi ilo-long ride na natin si Cashman, and kita-kits tayo next video. Let's go! May kalabog sa likod eh, pakita ang likod. Medyo iba na yung tunog niya. Fuck. Shit. Fuck. Pare, balik mo, par! Balik ko, par. Wait lang. Gagong pangit, tignan no. Itutok na. Itutok mo muna kasi sa'yo. Okay na yan. Tangin na, bali-bali ko eh. Hindi kasi nakatutok na yung araw sa atin, tol. Kailangan natin extra energy. Gago, di na mabalik. Tangin na, sinira mo na. Uy! Uy! Okay na yan.